Nakakamiss din yung ganitong buhay namin dati ng mga anak ko. Tanging kami lang nasa bahay. Ay, yan, bago umalis, kailangan muna syempre ng konting lambing sa mga batang makukulit. At syempre, ang mga extra alaga, yan yung mga community cats na pinapakain ko bago umalis. So, yan, mababait naman yan sila. Pinapakain ko yung bago ko pumasok sa trabaho. At syempre, yan ang challenge ko sa umaga dati. Bitbitin ng motor, buhat, maniobra, usog, napakakipot na daanan. Nakakamiss din tong lugar na to, lalo-lalo na yung mga community cats na araw-araw namin kasama ng mga anak ko. Pero bago lahat, intro muna tayo. At ayun na nga, ito ang buhay araw-araw ng normal na Pilipino, no? Yan, ang sasalubong sa'yo pagising mo sa umaga, bago pumasok sa trabaho. Hindi ko alam kung paano pa nababalanse ng tao ang buhay. So, hindi ko alam kung saan nilalagay ng tao ngayon yung work-life balance. Pero bago lahat, magpapahangin muna ako at medyo flat ang gulong ko. So, ayun na nga. Medyo maluwag-luwag pa ito, no? Compared sa mga ibang araw, no? Late upload na rin to kasi isa to sa holiday na nasakto yung shift ko or pasok ko sa trabaho. Pero yun nga, siksikan pa rin kahit na holiday. And alam naman natin ng mga Pilipino, no? Mas ganado pumasok yan kahit holiday kasi nga double pay. Or pag special holiday, syempre 1.5 ba? Sige, parang gano'n na nga. Pero yun na nga, ang Pilipino, hanggat pagkakakitaan, syempre, papasok sa trabaho yan or kakayod ng kakayod yan. Kahit na ganito ang buhay araw-araw, napakahirap. Ewan ko na lang, syempre, paminsan nagko-commute din ako. So, yun, agawan sa sakayan, and minsan wala talaga masakyan, so kailangan talaga maglakad ng malayo hanggang sa makasakay. And yun, sa hirap ng biyahe ngayon, siksikan sa sakayan, kung hindi ka magmumotor o magbabike, ewan na lang kung anong klaseng work-life balance yan na ginagawa mo sa buhay mo. Ewan ko ba? Isang factor na rin siguro, no, ng bigat na traffic ngayon kasi halos lahat yata ng tao sa Maynila ngayon may sarili na sasakyan. And yes, okay naman siya, komportable. At the same time, yung panahon din, pwede natin consider yan. Gaya ngayon, umaaraw. So, maya-maya uulan. So, yun, pwede natin consider yun. Pero yun nga, sa dami na nga ng sasakyan sa Maynila, ayan, sisiksikan na lahat sa daan. And kahit minsan motor, nata-traffic na rin eh. So, yun, hindi rin talaga may iwasan. Kaya pasensya na rin talaga minsan dun sa mga four wheels na yung gaya ko na motorista sumisingit. And, syempre, malaking halaga po. Nako, eto, numero 1 po, no? Yung mga natuto lang magmaneho dyan, ha? Disiplina din, ha? Hindi yung porket natuto ka magmaneho sa'yo na yung daanan, ha? Matuto ka ring dumisiplina. And syempre, magbigay. Yun ang number 1 talaga doon. Magbigayan tayo. Lahat tayo makakarating sa pupuntahan natin. Iniisip ko rin minsan, no? Kung lahat siguro nagko-commute, isipin nyo, minsan may mga napapansin kasi ako sa sasakyan na isa lang ang tao, yun, driver lang, ang laman ng sasakyan, 4 wheels. So, iniisip ko lang minsan, isipin nyo, kung lahat nagko-commute siguro sa bus, no?
isipin nyo, yung isang bus, sabihin na natin naglalaman ng 30 to 50 na tao, or di lang pagka malaking bus, di ba, umabot minsan ng mga 60 to 70 yan, tayuan pa nga minsan, di ba, or madalas, di ba, siksikan. Pero siguro ang luwag ng kalsada natin, no, kung napaka-safe lang yung mag-commute, tsaka yung biyahe araw-araw, siguro yun lang. Sarili kang sasakyan, safe ang biyahe mo, komportable, no? Dahil nga talaga sa panahon ngayon, hindi natin maiwasan, may mga kasama tayo mandurukot dyan, or mga mapagsamantalang nilalang. Pero yun nga, sa mga kapwa ko naman na nagmumotor, no, mode of transport everyday ang magmotor. Hanggat maaari, mag-iingat po, no? Mag-iingat tayo kasi dalawang gulong lang yung minamaneho natin. Gawin nating ligtas, no? Hindi lang para sa atin, kundi para din sa ating kapwa motorista, no? Gamitin natin yan, lalo-lalo yung mga signal light natin or hazard kung kailangan. Yan, singit-singit, yan ang buhay ng motorista. So, paumanin na po sa mga nasisingitan ko, or singit-singit na pagmamaneho, no. Ganito ang buhay ng isang motorista araw-araw, or rider araw-araw. So, yun nga, nabanggit ko, no, may side mirror tayo, may signal light na gagamitin natin yung mga yan. Hindi lang yan display, no, and kailangan nating i-utilize yung mga yan, hindi lang yung panay tayo singit. Kasi yung iba, sumisingit na lang bigla, ang bilis pa ng takbo. So, talagang makakadisgrasya tayo, no? Sa mga kapwa akong nagmumotor dyan, ingat-ingat din, ha? Hindi lang yung iniisip natin yung pagmamaneho or pagmamadali, lalo sa mga rider dyan na daily, ito ang pamumuhay, no? Ingatan nyo rin yung mga kasama nyo sa kalye, no? Hindi biro ang magmaneho ng motor kasi talagang napakadelikado. Yung iba nga solid na naka-protected gears, talagang pagka nakatsempo talaga, talagang ang hirap. Yung motor mapapalitan, yung parts ng motor mapapalitan, pero yung parts ng katawan, ewan na lang. Basta yun, ride safe sa lahat ng mga riders dyan. Araw-araw yan, ha. Iisipin nyo rin yung mga kasama nyo sa kalye. Okay? Hindi lang yung maneho lang tayo ng maneho. So, sa mga 4-wheel drivers naman dyan, Santissima. Santissima, talaga naman. Lalo yung mga, mga public transport vehicles dyan, no? Kung makagit-git sa aming mga rider, mga motorista, kung minsan napapagdiskitaan kami na talagang pipinahan ka. So, ayun, laking halaga din yung may action camera. Pero syempre, no, hindi lahat kayang bumili niyan. Kumbaga ba sa kotse, yun, dashcam, no, malaking halaga yan. And, yun, araw-araw mong buhay. So, kailangan mag-invest din talaga. Isa pa rin na bagay na mahalaga, no, sa mga gaya natin nagmamaneho sa kalye araw-araw, kailangan natin i-check ang ating sasakyan. Yun, PMS, preventive maintenance, mahalaga yan, no, depende yan sa sasakyan mo. Sa mga iba na nakabili ng motor dyan or mga sasakyan, ugaliin natin i-check yung mga manual na yung mga mileage, kasi minsan nakadepende ang preventive maintenance, no, sa milyahe or tinakbo na sasakyan. Bakit mahalaga ang PMS? Napaka-common, no? Sabi ko nga kanina, bukod sa iniingatan mo yung sarili mo, ingatan mo rin yung kasama mo sa kalye, ha? Hindi ka nabubuhay mag-isa sa mundong to. So, kailangan ng preventive maintenance for your safety na rin, syempre. And mahirap, no? Mahirap na masiraan sa kalye. Isipin mo, ikaw pa magkokos ng traffic minsan or aksidente, no? Number 1 yan, lalo dun sa mga public
transport natin na parang once in a while lang i-check yung pag natripan lang check yung sasakyan nila tsaka lang i-check. Hindi lang po, no, isipin natin, hindi lang po yung isipin natin kumita, no. Safety pa rin po ang iisipin natin kasi number 1 yan, lalo kung yan ay ang pang-araw-araw mong buhay. So, again, ulitin ko, wag mo lang isipin yung safety mo, isipin mo rin yung safety ng mga kasama mo sa kalye, ha? Yan, sana napapanood nyo to, mga public transport dyan, na matitigas ang ulo, mga pasaway, yung mga gumigit-git sa aming mga rider dyan, na akala mo nabayaran yung kalye. And syempre, no, eto nanonotice ko to mga 4 wheels na na pumapasok mismo sa bike lane. Ako, maawa naman kayo sa mga nagbibisikleta, yan na lang ang dinadaanan nila. And syempre, sa mga nagmumotor din, no, kung maluwag naman sa gitna, no, share the road, ha? Huwag ka nang sumali sa bike lane. Ina-allow din naman tayo minsan, no, ng mga enforcer na dumaan sa bike lane. Pero pag maluwag-luwag naman yung kalsada, kahit konti pwedeng sumingit, ha? Huwag ka nang dumaan doon. Parang awa mo na, para sa bisikleta yon, ha? Di ko alam kung tama yung statement ko regarding sa bike lane, no? Pero share the road nga yan. Kasi ang dating bike lane, lane din ng mga motor yan dati. Yun lang naman ang opinion ko. So, and ulitin ko, ha? Pag maluwag or makakasingit ka sa daan, please lang, iwasan mo ang bike lane, ha? Or unless magta-turn ka na gaya ng ganito. Yan, pinasok ko yung bike lane kasi tili ko ako. So, ayan, malapit na sa opisina at ako'y sasabak na sa parking. My goodness, isa sa challenge yan kada umaga. Anyway, magandang araw sa inyong lahat. Manatiling ligtas at syempre masaya. One shift later. At ito ang pinaka-paborito ko sa araw-araw na pasok or trabaho ko. Pag uwi, may mga batang sumasalubong sa akin. Nakakawala ng pagod. Yun, doon na alam ko naman na magliligpit din talaga ako ng kalat nila dahil maghapon silang nasa bahay. And wag nyo nga kalimutan, no, mag-subscribe. Click nyo lang yung subscribe and notification bell. So, ayan. Kahit sobrang pagod ko sa araw, sila ang nakakatanggal nun. Talagang masasabi ko sulit ang pag-aalaga ko sa mga anak ko na ito. Yan. Laking silbi rin yung may CCTV sa bahay kasi kailangan ko sila i-check lalo kapag naka-break ako. So, ayan. Yan ang anak kong si Maki, may pagkakabayo. Tsaka si Bolt, si Manani, yan. Sanji, lahat yan sila nag-aabang sa akin kada uwi ako. Nakakawala ng pagod. Kaya sa mga nagpaplanong mag-alaga dyan, no, masasabi ko lang, yun, adopt, don't shop. Please lang, marami pong shelter dyan. Animal shelter na halos mapuno na, no. Kagandahan lang sa animal shelter is trained and kapong or vaccinated na yung mga alaga na makukuha nyo sa kanila. And masasabi ko na the best kahit nakakapagod mag-alaga, no, sulit naman kasi sila yung tipong hindi kanila titignan sa sitwasyon mo sa buhay or kung ano man yung kalagayan mo sa buhay. Masaya sila dahil dahil naalagaan sila, dahil para sa kanila, yun yung pagmamahal. So, ikaw lang sapat na, ganun, ha? So, ayan, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe.